Kamusta? Ano na? So, since papasok na si ate sa kanyang first day ko, hinatid ko talaga siya sa mismong room. So, after ko siya ihatid, may malapit na pamilihan dito sa lugar namin at sinamantala ko na namamalengke dahil medyo mura-mura dito. So, wala naman ako masyadong binili doon. Nag-crave lang ako sa tuyo at saka tofu. And after ko nga ayusin to, mga napamili ko, pinrepare ko na rin yung kakainin muna ng aso. So, para habang nagpapakulo ako, nakakapag-almusal na muna ako. So, pinrepare ko na rin hugasan yung isda para sa gagawin kong sinigang na pampano. Kasi favorite ng mga bata yan. And naghiwa lang ako ng sibuyas, kamatis, bawang at luya. Igisa ko lang naman to dahil mabilis lang naman maluto. So, nagisa na ako ng mga kakailanganin ko and nagulat nga ako sa pamilihan dun sa palengke. Akala ko medyo makakamura ako. 6 na peraso na kamatis, my God, 70 pesos na. So, yun, napachika na. Naglagay nga pala ako ng miso at yung kanyang paste. Lagyan ko na rin ng pampalasa. At nilalagyan ko nga pala tuwing magsisinigang ako ng turmeric, lalo na sa isda. Kasi sabi nga nila yung turmeric daw, antiseptic na rin daw yan, lalo na sa mga isda. So, ayan, after kumulo, nilagay ko na rin yung mga gulay at hinayaan ko na lang siyang kumulo. Di naman masyado katagalan to para din ma-prepare ko na yung lunch namin. So, tinikman ko na okay naman and then after that, in-prepare ko na yung dalawang estudyante ko naman ng papasok na si Kuya at saka si Bunso. So, inatid ko na sila sa school. Medyo early bird kami today at naghintay na muna kami dito sa labas. And after ko silang masundo, inumpisahan ko na rin hugasan tong mga pinggan. Ang grabe, pag hands-on mommy ka talaga, wala ka talagang sasayangin na oras hanggat kaya mo na ligpitin ng maaga. Lahat ng kalat, hugasan, ng mga dapat hugasan, talagang sasamantalahin mo na mahirap din kasi matambakan. Ako lang ba yung mommy na kapag konting kalat na makita ay ligpit agad kasi nga ayoko talaga ng marami akong nakikitang pakalat-kalat, gusto ko malinis lahat kasi parang pakiramdam ko hindi umuusad or nababawasan yung mga ginagawa ko sa bahay. So, pagkatapos ng ginawa ko ng hapon, umidlip na muna ako. Sobrang pagod ko talaga at puyat. And eto namang aking mga anak, sinurprise ako kasi today is my birthday. Birthday niya ni Mama. Birthday niya ni Mama. Birthday niya ni Mama. Birthday niya ni Mama. O, diba, kanantahan pa ako ni Kuya. Thank you so much, mga anak. And nagpapasalamat ako sa mother ko na na-surprise ako dito sa kanyang binigay na birthday. And kung hindi dahil sa inyo ni Papa, hindi ko talaga tatanawin ang pagiging mabuting ina. Dahil sa inyo ko talaga nakuha at namana yung kasipagan at pagiging mabuting ina. Hindi man ako naging mabuting anak, pero isa lang ang lagi kong ipapangako sa sarili ko at sa mga anak ko na magiging mas mabuti pa akong ina sa kabilang banda lahat ng mga napagdaanan natin sa buhay. Maraming salamat, Nay, sa lahat ng gabay ninyo sa akin, ganun din sa mga apo mo. Alam ko naman na kahit wala na si Papa, ay patuloy mo pa rin ginagampanan. Ito ba yan? Yung pagiging mabuting nanay mo. Habang ina-edit ko to, sobrang naaalala ko lang kayo ni Papa. Salamat kasi kayo yung mga naging mabuting magulang. At tatanawin ko yun hanggang nabubuhay ako. I love you so much. Kahit wala na si Papa, lagi kong tatandaan kung gaano kabubuti yung puso ninyo. Lalo na sa aming mga anak ninyo. Laman lang si Papa dito sa atin na sa mundo, hindi na natin siya kasama. Pero alam ko na nandyan lang siya sa atin palagi. Ginagabayan niya tayo. Kaya, enjoy na lang natin yung mga moments na magkakasama tayo ng mga kapatid ko, ng mga apo mo. Maraming salamat din sa lahat ng suporta ninyo. Ganun din yung mga kapatid ko. Sana, hindi lang to yung mga moments na pagsasamahan natin. Manatili tayong buo. Again, thank you so much sa lahat ng bumate and we'll see you next time. Bye!